11:30? Yeah. Alright. Yeah, I'm down here just to talk because Husky's talking about the fire lanes being blocked, and I let them know that where are you guys gonna go by 11:30 now. Alright. Yeah, I'm sending him down because I noticed there was like 2 spots available, or maybe 3 up on the frontage here, but it's maybe going to be taken now, so you might as well just stay where you are, but 11:30. So guys, nandito kami ngayon sa Basano Rest Area. Today is March 7. Kaya nagpahinga muna kami dito sa rest area. So ganito ka yung Canada, meron talagang rest area para sa mga truck. Ayan makikita nyo, napakaganda Kaya si Contrans. So ang ang weather ngayon ay positive 7. Kung makikita nyo, wala na mga snow sa paligid Pero bukas ng Sunday, bubuhos naman siya ng katakot-takot na bad weather. Dahil naka-alarma na 80 to 90% ang buhos ng snow dito sa Alberta. So itong Basano, part to ng Alberta. So mga ilang oras na lang para Calgary? 1 hour 30 minutes. 1 hour and 30 minutes na lang Calgary kami. Doon na kami mag-diesel at siguro maghapunan na rin. Then diretso hanggang BC na. Magdamag kami tatakbo. Yan. Gandang weather Positive 7, kaya na ng naka-t-shirt. Pero sa Pilipinas, naka-jacket na tayo na ito. Parang ganito. Parang ganito. Nasa Baguio ka, positive 7. Positive 7. May positive 7 ba doon? Nagkaganon yung temperature sa Baguio. Anong pumunta kayo? Hindi naman. Papanood ko lang sa balita. Nung pumunta kayo ng Baguio? Ano lang yun? Mainit? Mainit. Pero malamig na nun kasi mainit sa Pinas. So ganito, positive 7, parang parang Baguio style lamig lang kasi nasanay tayo sa malamig na panahon. Tara. Biyahe na ulit. Biyahe na ulit. So yan ang rest area guys kami lang nakaparada dito. So natulog ako maghapon habang tumatakbo si Rap. Natulog ako dahil mamayang gabi ako naman ang hahataw. Ako ang magdadrive mamayang gabi. Mag-circle check muna siya. Nainitan na si jacket. Etong gantong roll type, maganda to. Roll tight o rolling tarp, maganda ito pag summer. Pero ito original na gawa kasi ito, kaya malambot ang tulak ito. Unlike doon sa ginamit ko na nakaraan, parang pasadya yun na flatbed tapos ginawang roll tight, kaya medyo makunat dahil yung rub rail ng trailer ay medyo gewang-gewang na, dahil siyempre ilang taon na rin yung trailer na flatbed na yon. Then ginawa ng ganto dahil para sa mga special load yon. So sa mga ganto, ang karga namin ay mga bakal na sensitive, bawal magkaroon ng moist kasi kakalawangin. Kaya naggamit kami ng roll tight na trailer para sa mga sensitibo na load yan, mga bakal, drywall o ganon. So yun. Nandito na tayo guys sa 10 Miles Hills, British Columbia, sa brake check area. So ayan pa rin dala natin, napakalas, luminis na si Kenji dahil napakalakas ng ulan.
na-encounter natin yung napakalakas na ulan, then bumuhos bigla ng snow, nag-freezing rain. So grabe, ang lakas ng ulan talaga. Then pagkatapos mag-freezing rain, bumuhos na naman ulit ang ulan. Kaya alalay lang talaga tayo sa pagtakbo. So yan yung foggy pa dito, foggy. Yung dinaanan ko foggy. Sana walang fog dyan. Foggy rin kanina eh. Buti lumiwanag na ng konti. So yan, medyo malayo-layo pa rin tayo dahil close road ngayon dito sa Golden to Revelstoke, close road. Hindi ko alam kung anong dahilan, basta may signboard doon sa sa highway kasi meron silang parang bulletin na dilaw. So may sulat doon, may warning na close road yung highway 1 papuntang Revelstoke. So napakalinis na ni Kenji. Pati yung nabasa na, nakahapon hindi na mabasa tong Contrans. Pero ngayon nababasa na. So nag 6-pack tayo, then mag tire check na rin tayo. Ang temperature nga pala dito ngayon ay positive 3. Ang oras ay alas 7 na ng umaga, pero madilim pa napakadilim pa. Ang dalaw nga pala natin na trailer guys ay parehas siya 28 feet. Itong yung trailer na to, pares lang siya ng haba. Unlike doon sa Kelsey na trailer, 32 tsaka 28 feet yung haba ng trailer, kaya mas mahaba. Pero pares lang siguro ng haba to dahil mahaba yung yung joint natin. So tara na, tapos na tayo mag tire check. Dito na tayo ngayon guys sa Golden, British Columbia. So sarado yung highway kaya nakandito lang tayo, nagkipag double parking. Ayan, masama pa ang panahon, madilim. So itong ESO truck stop, punong-puno ng truck talaga dahil sarado yung highway, pati doon sa inspection area sarado. Kaya ayan, pumarada lang tayo dyan, dumobo lang tayo. Mukhang masama ang panahon. Kagabi pa sarado yung highway kaya nagpalipas ako doon sa sa brake check area kagabi. At kasi napakalakas ang ulan, napakalakas din ang snow, kaya doon ako nagpalipas kagabi. Then ito, puno talaga ng truck walang maalis. Hindi ko alam kung bakit sarado yung highway, pero syempre antayin na lang natin magbukas dahil alas 11 pa raw ng umaga magbubukas. Kaya magti-Tim Horton na lang muna tayo. Ayan, may Tim Horton. Wala tayong Tesla, dito lang tayo dadaan. Tim Horton muna tayo. So yun, nakabili na tayo ng kape at salamat kay Dorlin at kay Kat na inasikaso tayo na maayos. At syempre natin sila ng 5 stars sa Google Map. Ayan, yung review bibigyan natin sila ng 5 star. Napaka friendly nila dito sa Golden, British Columbia. Tim Horton. Lakas na ng ulan So thank you kay Kabayan, yung nakalimutan ko pangalan nung kasama nilang lalaki, at kay Dorlin at kay Kat. Okay. Ganda ng view. So still waiting pa rin tayo dito sa Golden, BC. Papuno na ng papuno yung truck stop. Ayan na isa na lang truck makakadaan dito. Dinoblihan na rin ng mga insan yung parada, kaya ayan, punong-puno na. So ipapakita ko sa inyo guys yung load ko, na itong laman ng roll tarp na to, roll tight. Ito siya, ito yung coil na yan mga nakagayat-gayat na coil, ganyan siya. So ayan yung tarp natin.
siguradong hindi nababasa ito dahil walang damage ito. Secure na secure, clean and dry yung load natin. So ganyan siya pagkadena nito, nakaikis. Tapos may strap pa nakasupport. Isang kadena tapos strap na lang nakasupport. Oh, kasi kada truck 12 kadena lang ang dala namin. Kaya ito mababa naman, nakaikis yung kadena. At ang kagandahan sa trailer na to guys, dahil aluminum siya at yung pagsabit ng kadena hindi mahirap dahil meron siyang eye hook. Hindi ko alam kung anong tawag nito, pero usually tawag nito sa iba yung nakaano sa mga equipment, eye hook ang tawag yan. Pero dito hindi ko alam kung ano, basta yun na yun. Dito nakasabit yung yung kadena natin. Unlike sa Kelsey na trailer, dito namin sinasabit. Mahirap isuot dito sa na to kasi may rubber yung loob. May rubber yan para hindi madumihan, hindi papasok yung tubig dito. Ito maganda nakasabit dito sa trailer, sa chassis. Tapos dito na nakahook talaga siya. So ganun lahat yan. Bali ang pumapasok lang dito yung mga strap. Ayan. Pero ito maganda to, merong ganito. Hindi mahirap para sa isang truck driver na magsuot ng kadena kasi mahirap talaga. Katulad yung kinargahan ko yung trailer na Kelsey, nahirapan kami, doon kami natatagalan sa pagsuot ng kadena dahil itutulak mo pa, ganyan lang kaliit yung ganito lang ka yung hook, isusuot mo dito, bubukahin mo pa yan. Kaya doon kami natatagalan, tapos aapurahin pa kami ng mga operator, di ba? So hindi katulad nito, sasabit lang, mabilis talaga, at dito na sa loob mismo magsisecure. Hindi ka na kailangan bumaba pa para isuot-suot yung kadena. So yun ang advantage sa trailer na ganito. Siguro yung original namin na trailer merong ganyan, yung original na roll type namin ay baka merong ganyan. Kaya okay rin. So yun, pinakita ko lang sa inyo yung load na yan. Ganon din ang load na to doon sa kabila, ganito rin karami. 1, 2, 3, 4, 5, 5 hilera. So ganon din yun kasi magkasing haba lang sila na trailer. Ngayon ang hindi ko alam kung saan yung sentro nito kasi 1, 2, 3, 4. Sentro dito, gitna. Ito ang sentro. May pala may tanda. Ito yung tanda. So madali na tandaan. Ito ang pinakatanda na sentro. Or kung hindi, bibilangin nyo yung poste. Ito, poste. So yung poste 1, 2, 3, 4. So yung gitna, ito yung gitna ng poste. Yan ang palatandaan yan, yung gitna. So para may balance yung bigat ng load natin. Yan ang unang tatandaan natin, yung pinaka-sentro ng trailer. So yun. Okay. Open na yata kasi may police officer na lumapit dito sa amin. Hi ma'am, good morning. It's gonna open at 11:30 now. 11:30? Yeah. All right. Yeah, I'm down here just to talk because Husky's talking about the fire lanes being blocked, and I let them know that where are you guys gonna go by 11:30 now. All right. Yeah, I'm sending him down because I noticed there was like 2 spots available, or maybe 3 up on the frontage here, but it's maybe gonna be taken now, so you might as well just stay where you are. But 11:30. All right, ma'am. Yeah. Thank you for the Okay. info. Yan, 11:30 pa, nag-extend ng 30 minutes. So, ayan, may pinalis na isang truck kasi may spot daw na bakante. Ayan, mga police officer dito. Instead na ulihin kami, kinausap namin na maayos.
open na yung highway kaya nagkakaripas ng takbo yung mga insan, no. Ito sa side mirror natin, grabe yung ano, umu-overtake yung mga truck, yo. Puro insan yan, nagmamadali eh. Insan. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo mo ilang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo mo ilang tayo, Grabe, oh, mga makakalipas tayo. biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man diya atras. Yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe, san man pumunta. Makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng maarte, dapat madiskarte. Yan ang sikreto, sa bawat andar dapat laging alisto. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro. Bad weather dito sa Rogers Pass, oh. Oh, grabe, oh. Ang yelo sa bundok. Tapos ayan, bubuhos pa ng snow. Pila yung traffic, oh. Mahaba pa pila doon sa likod. Kaya pala sarado dahil bad weather dito. Rogers Pass pa lang to. Iba pa doon sa Revelstoke. Oh, grabe yung bundok, oh. Kung nakikita nyo yung snow, oh. Yan. Papasok tayo ng tunnel. Ayan, pila sa likod, oh. guys sa Kamloops, British Columbia. Si Stay Positive on Driving ngayon. All the way na yan hanggang Abbotsford. So napakaganda ng weather dito. Ayan o, parang
parang summer na summer, walang kabakas-bakas ng snow. Hindi na dumaan sa spring. Hindi na dumaan sa spring, summer na agad. Napakaganda. At yung paligid oh, yung bundok oh, dry na dry oh. Kala mo hindi dumaan ng winter oh. So ilang oras na lang hanggang ano, may 3 hours na lang mahigit. 3 hours na lang papunta ang Abbotsford. Pero abutin pa yung mga 4 or 5. Kasi Kasi ahon mo sa bundok-bundok. Kaya may bundok oh. Alam mo summer hindi dumaan ng winter oh. bakas ng snow. Wala ka bakas-bakas. Kaya maganda talaga dito sa British Columbia manirahan. Kaya yun nga lang, napakamahal nga ng ano dito bahay o ano, dahil nga ang weather dito ang maganda eh. Pag snowman dito isa dalawang araw lang wala na kaagad. Unlike sa ibang province eh, nag-standby yung ano, yelo. So yun guys, nandito na kami ngayon sa Abbotsford, British Columbia, dito sa Dolphin Delivery Yard. Siyempre kasama ko pa rin si Stay Positive. Yung load namin ay papunta ng Ontario ito, pero hindi pa na itarp, kaya itatarp namin to. Yung load na to ay parang assorted, hindi pantay-pantay oh. Ayan. So dito napaka-importante talaga yung bota. Ngayong papasok na yung spring. Dahil ganito, maulan na. Kagabi mula nung umalis kami sa Regina, puro encounter namin, puro bad weather. Sarado highway, malakas ang ulan, malakas ang snow. Ngayon kagabi malakas ang hangin at saka maulan, kaya hindi kami nakapag-tarp. Dahil dumating kami around 12 midnight na. So napaka-importante nga yung bota. Bota ni Rat nasa truck niya eh. Dahil ito oh, maputik. Ayan, nakabota tayo ngayon. Buti maganda yung pagka ano mo, hindi madali, hindi mahirap umakyat, parang hagdan. At saka nag pre-trip kami kagabi, kaninang madaling araw din, may problema yung valve ng air suspension. So, isa yan sa mga iniikutan pag pre-trip. Ito, pigtas na, hindi maikot. Kaya habang itatarp namin to ay tumawag na kami para i-servicean ito. So yun, itatarp na namin to. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pagsama nyo sa biyahe namin mula Regina hanggang Abbotsford, BC, British Columbia. Okay, itatarp muna namin to. So yun guys, tapos na namin may tarp. Ayan, mainit na dito. Exercise lang kami. Exercise lang. Pinagpawisan kami, positive 5 ang temperature ngayon dito. So ayan, eto na yung tarp. Na-tarp na namin yung load. Mabilis talaga pag dalawa. Ayan. So na-tarp namin to, wala pang isang oras. Kaya iba talaga yung team ang magtulong-tulong. Mas mabilis, di ba? So yun, hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat. Takbong pogi lang. Sapatos ko naiwan pa. Maiwanan pa eh.